Um, Ngayong araw po, mayroon akong gustong i-share sa inyo. Um, Tungkol po ito sa isang pangako ko sa Panginoon na kung anong iutos mo sa akin, susunod ako. Nandiyan po sa Bible yon. Hindi po malalim ang aking pagsunod. Hindi katulad ng pari o mga ministro o mga... Hindi po. Isang ordinary po ako. Ngayon, meron pong isang yun nga malalim sa akin na ang sabi ng Panginoon na kapag ka hindi mo ginawa sa iyong kapwa at napahamak siya, ay mananagot ako, mananagot tayo bilang Kristiyano at kasunod ng Panginoon. Medyo malalim po sa akin yun. Kaya sa aking pagtakbo ng buhay, bilang isang buhay kalsada po ako, no? Nakamotor, nagmamaneho, mapasada. So marami ng buhay ko sa kalsada. So, pagsunod po doon at may mga sitwasyon sa kalsada at mapahamak ang aking kapwa-tao, alam ko, bilang pagsunod doon sa malalim sa akin na yun, mananagot ako sa Panginoon pag hindi ako umalaw, ay sinisikap ko pong makagalaw ng nararapat. Isang ehemplo po dito, minsan bumabagyo sa Maynila, malakas ang hangin, nakita ko yung yero na napakahaba, 14 feet siguro, mahuhulog na yan. So, nagsikap po ako na masabihan ko yung pulis na naroon na asikasuhin po yun kasi kung mahulog o baka yung pulis mismo matamaan nga doon baka putol po ang tao. Nagsikap po ako, sinabihan ko yung pulis na maasikaso po yun. Isa po yun. Isa naman minsan sa kalsada rin merong ginakawa tayong cover. Pero pag nalaglag po yung gulong ng sasakyan doon o yung nakamotorsiklo na bisikleta, yung aksidente po, delikado. Kaya pumunta ako sa barangay, nagsikap ako, ang tingin na sa akin, pakilamero at baliw. Pero pananagutan ko sa Panginoon yon. Kaya ginawa ko po, pumunta ako doon at sinikap na gawa nila, maasikaso nila. Meron pong isang aksidente na yung tao nasa tabi na lang, hindi ko alam sinong nagtabi sa kanya. Isinakay namin itong tao ng aksidenteng ito na mukhang malubha ang kalagayan, madaling araw, siguro mga alas 2, alas 3, sinakay namin sa sasakyan. At sabi ng mga kasama ko ang mga kamay daw po laylay na, kumbaga bali siguro mga buto, wala na po siyang control. At nagdarasal siya na, Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako. Dinala po namin sa St. Luke's, dyan sa Quezon City. At pinuntahan ko kinabukasan, binisita at namatay po yung tao. Pero ginawa ko ang nararapat. Meron pong isang insidente, marami po ito. Isang aksidente na nakita ko mismo ng banggain po ng containerized van truck. Ang isang pick-up ay grabing aksidente at talagang ginawa ko, nag-U-turn po ako dun sa lugar na kung saan dapat. Pumunta ako dun sa mismong aksidente, yung mga tao tinignan ko doon, talagang duguan po sila. At mga tao nag-uusyoso lang, wala pong gumagalaw, walang tumutulong. Ako po'y binuhat ko, nadala ko po yung 2 tao. Sinakay ko sa sasakyan ko, dinala ko dun sa orthopedic hospital. At kinabukasan, pahinga ako nung araw na yon. Kinabukasan, nung nakita ko po yung sasakyan ko, ang karumal-dumal pong tugong mga namuo at napakalansa ng aking sasakyan. Nagbuo-buo po mga dugo sa mga sulok. Pero alam ko, nagsisikap ako na gawin ko. Kasunod ako doon sa simple kong kakayahan. Meron pong isang insidente na sa isang tulay, mayroong nakalambitin na mama, nakaposa sa isang tao, yung kaposasan niya ay nasa taas, nagdudugo na yung mga kamay nila, at nagkakagulo, walang lumalapit. Ako'y lumapit. Nakamotor ako'y tinanong ko ano nangyayari. Ito po palang taong ito ay papatayin. Papatayin daw po siya at itong mga tao sa labas,
Itong mga taong nakapusa sa kanya nakalambitin at meron pang isa may dalang barel, ano po, wala akong magagawa kaagad doon sa first pakikialam ko. Yung taxi driver po ang aking pinunteriya. Kausap ko yung taxi driver kung saan sila nakasakay na tatlo. Ang license plate niya, sinulat ko yung pangalan ng driver at saka nakuha ko ang identity niya, so hindi na po pwedeng ipagpatuloy ano man ang gagawin. Ang sabi nga po nung nakalambitin, dinuko daw siya papatayin. May ahon namin sa pagkalambitin doon sa tulay itong mama at nakiusap siya na madala sa ospital kung saan naroon ang kanyang anak na naka-hospital at naroon ang kanyang asawa nagbabantay. So nadala ko po, napwersa ko, pilit itong tatlong tao, yung driver, yung dalawang killer, at saka itong mamang ito, apat sila, nakapunta kami sa ospital, hindi naman kalayuan, at namit po niya itong taong papatayin, itong kanyang asawa at anak. At iniwan ko na po doon, nagka-investigasyon na sa mga gwardiya. So isang insidente po na yun, naiwasan po ang pagpatay ng mga tao, naiwasan po ang mapatay ang tao sa aking pagsunod po doon sa dapat kong gawin na nung nararapat. Meron pa pong marami pa po na may kukwento. Pero ikukwento ko po sa inyo itong isang ito. Isang hating gabi sa may Quiapo, mga patay mga ilaw na ang mga basura inilalabas na po nila dyan sa mga tabi-tabi para pag dumating na po yung truck ng basura kukunin. Ganun po, di ba, no? Ngayon, meron pong parang basura sa gilid, masagasaan ko na. Pero sabi ko, pinagmasdan ko, hindi tao po palang nakahandusay doon, yung paa niya nakaganon, akala ko basura din. Bilang ito nga po, pagsunod sa simpleng utos, no? Pananagutan po hindi ko gagawin sa aking kapwa. Bilang Kristiyano, tumabi po ako at nag-imbestiga ng kaunti. So nakita ko tao nga siya nandoon at alam ko masasagasaan po siya ng iba. Sa akin naman, kawawa naman siya, masasagasaan siya, kawawa naman yung mga sagasa, mananagot ang pamilya, yung driver, maghihirap. Hindi ho ba? Yung pamilya nung ang dami pong epekto. Ito ang sumusunod sa utos na yon ay sinama ko yung aking tatay na pumanaw na rin po ngayon. Namatay niya yung tatay ko. Noon buhay siya, sabi ko, tulungan natin ito, itabi natin. So, mag-ingat nga kami, baka mamaya modus operandi pala. Pero hindi po, lasing lang siyang tao na nandoon sa mga basura. So, itinabi po namin yan. No? At nagpatuloy na ako sa aking huling pasada dahil gabi na at umuwi ng bahay. Ito po nakakatuwa kinabukasan ng umaga. Siguro mga alas 4 o alas 3 ng umaga, pupunta na ako sa sasakyan ko umaga kasi po kami may meat shop dati eh. So kukuha kami ng mga karne ng baboy, baka, manok. Nakaparada yung aking sasakyan sa tapat ng bahay. Paglapit ko po dun sa sasakyan ko ay sa likuran po ng upuan, sa upuan ko po ng driver seat, meron pong anino ng napakalaking anino ng krus dun sa aking upuan. Sabi ko, ano ito? Ito po yung umaga nung gabing tinulungan namin yung posibleng masagasaan na tao dun sa Quiapo. Tinitinan ko po yung napakalaking krus na anino sa aking upuan, saan nanggagaling. Sa harapan po ng jeep, may nakasabit pong rosaryo o krus. May nakasabit po. Tinitinan ko yung liit po noon. Paano siya magkaroon ng anino na napakalaki sa likuran ng upuan? At yung ilaw na posibleng panggalingan ay napakalayo na napakahina din naman. Pero po, may anino dito sa upuan at binilang ko kung eksakto ba kasi chinecheck ko nga po mga nagkakataon lang ba. Chinecheck ko, binilang ko yung mga pagkatahi nung seat cover kung eksakto ba itong laki nitong krus na ito dito. Sentrong-sentro po siya. Hindi nagkataon lang. Ang ramdam ko noon parang sinasabi na
Ipapag nagbe-bless po. Ramdam ko sa pagsisikap kong sumunod na yon ng aking dapat gawin sa ikakabuti at hindi kakapahamak ng aking kapwa. Ako ba ay binless? Siguro po. Isama po ninyo itong kwentong ito doon sa mga naikwento ko pa. Tayo po lahat ay binibless. Magsikap po tayo. Hindi man po tayo perpektong sumunod at makasunod sa lahat ng mga turo ng Panginoon, sa lahat ng banal na gawa. Pero at least po meron tayong magsisikap. Magsikap po tayo. Ano man po tayong sekta, ano man doktrina meron ibinigay. Pagpaumanhin ninyo kung ako'y Katoliko, kung kayo hindi po Katoliko. Hindi po ako nag-iimbita. Pero ang iniimbita ko po, magpatuloy tayo kay Jesus. Magpatuloy po tayo. Matuto po palusugin ng kanyang mga salita, ang banal na aklat. Maging malusog tayo sa mga salitang ito na tinapay na nagbibigay buhay, sabi. Kung ang salitang nagbibigay buhay at ang salita ay Espiritu Santo. Mga kapatid kong mga Kristiyano, magsikap po tayo. Maligayang Pasko po. Ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay at nabuhay nga po muli ang Panginoon at buhay po siya magpakailanman. Sama niyo po ako sa aking panalangin ulit. At ating pong bigkasin, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen. Maraming salamat po. Kung nakala nyo na ito maganda, baka po pwede nyo may share sa iba. Hindi po para anuman, wala po kong intensyon, sabi ko nga, anuman, hindi po ito pag-share para kumita sa YouTube. Hindi po. Sabi ko po sa inyo, wala po. Wala po kong intensyon para sa aking sarili anuman. Salamat po. Salamat. Amen.